Hello po mga kahagis, magandang umaga po. And for today's episode po natin, tayo po is mga ilang araw, ilang linggo na pong di nakakapag-fishing mga kahagis. Sa kadahilanan po na kung sasakyan po natin ginagamit is for sale na po. Ibebenta na po natin to. Kaya di ko masyado pong ginagamit. Gawa ng medyo iniingatan ho natin yung mileage at saka yung ibang aksidente na kung ano po yung pwedeng mangyari. So iniiwasan ho natin yan. So ito po si Popoy, ito po yung sasakyan na ginagamit po natin. Ibebenta na natin to at papalitan na natin ng iba. Yan, si Popoy. Maganda po ito. So ito po is Honda Jazz 2013 po. Honda Jazz 2013 po, 150 ang kilometer na mileage po niya. Yung gulong po is mga bago po, 2024. Kapapalit ko naman yung nakarang taon. So 3 years po kasi ang expiry ng gulong mo dito. Then ang battery po nito, sa loob is Kuplong ang brand. Pakikita ko po sa inyo. Buksan po natin yung trunk at titingnan po natin yung engine po. Yan po, ito po yung battery. Ayan, Kuplong ho yung pangalan niyan. Kapapalit ko lang ho niyan, mga 1 year pa lang. Then ito po yung engine ni Popoy, Honda Jazz 2013 po. Malinis po yan, lagi po natin pinupunasan. Okay po, mga kagis, kung kayo ay bibili ho ng second hand na sasakyan, ang una po ninyong gagawin, yung ginawa ho natin kanina, yung outside appearance po muna ng sasakyan. Checkin nyo yung hood, hindi ko po naipakita, mamaya papakita ko yung hood. Meron ho yung cover na plastic sa hood. Kailangan ho kumpleto ho siya, hindi ho siya sira, hindi ho siya wala doon, kailangan nandun ho siya. At saka yung sa engine, titignan nyo kung malinis, hindi lang ho sa basta malinis, titignan nyo rin yung kondisyon ng engine. At yung iba pong mga pwede hong maibigay nung magbebenta kung free ho kung maganda ho yung baterya, bago, yung gulong, yon advantage na ho yun. Then ito na ho tayo sa loob ng sasakyan. Check upin po natin ang kondisyon ng engine base po dun sa offer na ibinibigay po ng magbebenta. So kung ang engine po isa medyo nararamdaman yung palyado, kung may something na gano'n, pwede nyo siyang i-complain dun sa magbebenta at maaari po desisyonan nyo na po kung kukunin nyo o hindi. Kasi dadaan pa naman yun sa passing bago nyo ma-desisyonan. Tsaka mas maganda po kung second hand, kukuha rin ho kayo kasamang mekaniko para natitingnan din ng mekaniko. Okay lang magbayad kayo kahit magkano, basta ma-check nyo yung sasakyan. So ito na po, checkin natin yung loob ng makina ni Popoy at pakikita ko po sa inyo. Okay po, start na po natin. Huwag muna natin start, tingnan nyo lang ho natin. Ipasok nyo yung susi, lalabas po sa dashboard yung mga yan. Ito po, bawat ilaw ho dyan, yung mga ibig sabihin ho yan, gaya na sa belt, ito po naka handbrake, yun naka parking. Then ito po mga information po yan, lalabas ho yan pag kung sakaling may problema, lalabas ho yan. Pero pag initial po, pinasok ko yung susi, yan ho yung mga kumbaga, anmutan ko na ang tawag dito, mga information po na makikita nyo. Pero wala akong problema to. Yun, battery, tubig, init. Yan po. Titingnan ho ninyo yan bago nyo i-start. Pag yung basta i-start 10. Then ngayon po, i-start na po natin kasi naipakita ko na sa inyo. Ito na po. One click po. Ito po si Popoy, one click. So, mawawala ho yung pinakita ko sa inyo. Yan, nawala. So, ito po, hindi mawawala yan kasi hindi pa ho tayo naalis. Kaya hindi ho yan, mawawala. So, nandito, nawala ho yung nanditong information at doon po sa dashboard at wala. So, ibig sabihin po ng problema. Sa AC po, checkin mo natin yan. Medyo milamig, nagana na po ang stereo. Okay. Ito, yung adjustment po ng lamig, heater. So, ito po yan. Ito, nagana dapat yung knob. So, ito po nagana. Okay po. Yan po yung titingnan natin. Pwede yung tingnan ninyo yung engine habang natakbo. Pwede rin ho yun. So, habang natakbo. So, titingnan ho natin. Natakbo na ho yung engine. Titingnan naman ho natin. Yan. Yan yung natural na tunog ng makina.
Kapag may abnormalities po kayo naririnig, may problema po yan. So i-complain nyo po sa magbebenta na may problema. So ito po, sara na natin. Babalik po tayo dun sa gulong. Sa gulong po, ayan. Bago ho to, hindi ko makikita yung kung year kasi medyo may ano na yung natin. Pero ako nagsasabi yung sa inyo, 2020 Pro to. Ayan. So, gaya na sinabi ko, kung bibili ko kayo ng sasakyan, checkin nyo to, yan. Yan, ito. Yan, importante ho yan. Checkin nyo yan. Hindi ko makita yung year kasi wala ako salamin. So, Citix brand yan. 2020 Pro yan. So yan, titingnan nyo ito. Yan, kung bibili ko ng sasakyan, titingnan nyo yung mga plastic ha. Kung nakaklip or nandyan po sa sasakyan. Kung kayo basta bibili na tinignan nyo lang yung kaha. Pero yung mga iba pang accessories, ito may tama ho to. Pero mababaw lang. Hindi ho kami kasalanan yan. Nireport ko na ho yan sa police at sinabi ko na ho dun sa bibili. Ito po yung trunk nya. Yan. So, andyan ho yung triangle. Bagong palit ho yung headlight nito. At saka ito po yung mga kit, yung reserbang gulong. So, nilagay ko na ho yan dyan para makita ho nung bibili. So, actually po, mamaya po, ipapapasing na ho natin itong si Popoy. Ipapapasing na ho kasi may kukuha na. So, ang kagandahan ho nito, ang kagandahan ho sa sasakyan, pag ho ang sasakyan ho isa, kahit second hand ho yan, pero na may maintain nyo yung condition niya, yung makina, change oil, linis, then yung kinis o yung casing ho ng makina, ay ng sasakyan, yung casing ho yung ganda, na may maintain nyo, may bibenta nyo siya ng naayon sa gusto ninyo. So hindi ho mawawala ho dun yung tatawad. Magbigay din ho kayo kahit konti. Depende ho sa sa kagustuhan din ho nung bibili kasi second hand nga ho. Sa totoo mahirap pong bumili ng second hand ho. Una ho sa lahat, wala na hong perfect na second hand. Una sa lahat, bibihira ho yung perfect na second hand, pero mostly po second hand ho yan. Lalabas at lalabas ho dyan yung problema. So para po sa inyo na bibili po ng second hand gaya po nito, so titingnan nyo rin ho yung lahat ng ipinakita ko sa inyo. So gaya ko, mahalaga naman ako sa sasakyan. So garantisado po, kung may problema to siguro matagal pa bago lumabas. Kasi second hand na nga ho. Pero sa akin po, 99%. Hindi ko yung 100%. 99% po, garantisado po to. Na maganda ho itong sasakyan na to. Kailangan ko lang ibenta kasi 2013 model. Then ang mileage po, mataas na. Ayan po siya, tumataas na po yan. Mahirap na po sa sasakyan dito sa UAE. Mahirap na po dito sa UAE ang bibenta nyo yung sasakyan na sobrang taas ng milyahe. Kasi po pag sobrang taas ng milyahe, pagbabaho ng presyo in the market, yung selling price po niya, nagdi-depreciate po yung presyo. Kasi lalo na to 2030 na po to, so almost 12 years na ho. 2025 na ho tayo ngayon 2025. 2013 po to, so mag-decide na po tayong benta. So ako pa naman yung isa second owner nito. Second owner. Yan lagi sa second owner po tayo dito. Tinitalaga po mabuti. So para pagdating ho ng time, pag laga po, kailangan patayin nyo yung AC, patayin nyo yung stereo, at dahan-dahan nyo pong ita-turn off. Kung nakatigil naman nakatigil lang mo ito, naka-handbrake, naka-parking, yan, naka-parking, naka-handbrake, yan. Then, tsaka natin papatayin. Okay, ganoon lang ho. Maging mabait ho tayo sa sasakyan. Huwag ho nating basta rarascally na biglang papatayin at magmamadali ho tayo. So, yan. Butin ho natin kasi po mamaya po i-inspect na po ito, papapasing na po natin. So, yan po. Ganun lang ho. Ganyan lang ho yung ginagawa. So mamaya papapasing ho natin, pakikita ko sa inyo mamaya. Yan po yung so tayo po ipapasok pa. Eventually. Mga kahagis, magandang hapon po. Time check po is magsi-6 na ho ng hapon. So ito pong sasakyan, kaya dadaling ko na ho sa passing. Kasi may nakabili na po. Ito, Popoy. So stay dyan po sa dali po. Ito po
passing. Kasi po may nakabili na. Sana po pumasa. Po naman ganito po yung gagawin natin. No? So pag hutoy sa ibebenta nyo, unang ginagawa ko rito, passing ho muna. Kahit saan naman ho ata. Kahit saan naman ho, pinapapassing ho muna. So ito, passing ho natin muna. Then pag ho pumasa, tuloy-tuloy na ako sa may-ari yun. May-ari na ho yung magsho-shoulder ng lahat. Ayan ho yung lahat. So ito, tanggalin ho natin itong tuwalya kasi tuwalya lang hindi naman ito. So tayo na po, pupunta na ho tayo sa passing at magkikita ho kami nung magmamayari po nito ngayon. Para po mabayaran na at mailipat na po sa pangalan niya itong sasakyan to. So galing na lang sa passing, meron natin tutuloy itong ating video. So for now po, nandito po tayo sa area kung saan ho natin dadalhin yung sasakyan para po ipapassing po natin. So pupunta po tayo sa Siamil, sa may bandang Mangkol. Doon ko ito ipapapassing. Then may record naman at sasabihin ko kung paano yung process. So malalaman natin mamaya kung paano yung pagpaprocess at sasabihin ko sa inyo. Ganun yung pagbili ng mga sasakyan dito, lalong sa mga second hand. Nandito na po tayo sa passing area po. Passing area po. Dito po sa Siamil po. Ayan po yung Siamil. So pipila po tayo rito. Siamil po. Dito tayo. Pipila po natin. Bababa tayo. Bababa tayo ng token. Dito po siya. Dito ho nilalagay yung mga sasakyan pagkatapos po ng passing. Lalabas po ron. Then ipinapark ko rito. So ngayon po hihintayin ho natin yung buyer po ng sasakyan para po doon po sa sa bayaran na po. So ganoon lang naman po 'yan. Hindi na ho natin sasakyan yan, ibibigay na ho natin doon sa mayari. Hindi na ho natin si Popoy. So stay tuned po, hintayin lang ho natin yung buyer. A few moments later. So mga kagis, wala na ho tayong sasakyan, uwi na ho tayo. Hindi ko na ho na-videohan yung mga bumili. Nawala na ho sa isip ko kasi yung sasakyan medyo ko lang, naalala ko. So hindi ko na ho naisama. Sa nagkabayaran na rin ho kami. So okay na po, uwi na ho tayo ngayon. So ganoon lang ho yung hindi ko tuloy napaganda yung natin, yung ating video kung paano yung bibenta ng sasakyan. So sa payment po, bale online transaction lang po yung nangyari. Pero nandun naman po sa aking account. So okay na po. So uwi na po tayo. Kagis TV po. Maraming po salamat. At ito po yung bago nating episode. Is yung ibinenta na po natin yung ating ginagamit na sasakyan pang adventure. Si Popoy po. So I hope na maalagaan nila ng maayos yun. Sigurado naman kabayan naman po eh. So sige po.